Hello mga ka-antrep, good evening po sa inyong lahat. Welcome back again to our channel. May isi-share lang po ako sa inyo na hindi ko alam kung nakakatawa o nakakainis o wrong timing or sadyang ganito po talaga. May ganitong stage po talaga ang mga negosyo natin or lahat ng klase ng negosyo na pinagdadaanan. Nagkataon lang na ngayon lang hapon, ngayong June 18, 2025, mag-alas 6 na ng hapon nang dumating ang mga ahente galing Manila. Para saan? Para sa koleksyon. Ayan, mangungulekta ng ating mga utang. So, mga ka-antrep, bago tayo magpatuloy sa isi-share ko sa inyo, kung bago ka pa lang sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa mga motor shop business, motor parts business and accessories, lalo-lalo na para po doon sa mga magsisimula pa lang or kasisimula pa lang. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakiclick mo na lang po ang subscribe button at yung notification bell para ma-notify ka tuwing may mga ina-upload tayong bagong video. Ito yung sitwasyon kanina mga ka-antrep nang biglang dumating ang mga ahente. Nag-video ako kasi nga plano ko na talagang i-share sa inyo na ilang araw na simula nung pagpasok ng second week ng June ay napakatumal na ng mga ng aming bawat araw. Hindi naman siya super tumal na wala talaga, pero matumal siya na hindi nakagaya nung mga nakaraan or nung karaniwan na simula pagpasok ng halimbawa November, December, January, February, March, April, May hanggang first week ng June at pagpasok ng second week ng June ay talagang super laylo na siya. So ganyan po ang sitwasyon kanina nang dumating ang dalawang ahente galing Manila para mangoleksyon ng inutang ko last March na mag-June naman ngayong July at August. So, yun yung kagandahan sa atin mga ka-antrepreneur sa ganitong klaseng business na kagaya nga ng palagi kong sinishare sa inyo na mararanasan mo from the start na yung hirap talaga sa ganitong klaseng business kasi yung ganitong industriya po ay medyo malaki yung kapital niya. At hindi siya kasing fast moving kagaya nung mga nasa food and grocery at basic needs na mga klase ng mga paninda or na business. So, ito ay pwede namang sa sunod na or pwede siyang ipagpaliban. Hindi siya bilong sa basic needs ng pamilya or ng tao para mabuhay. So, dumating sila ng walang ginagawa. Laylo kumbaga. So, yun sabi ko, kasi mag-ano nga sila, magkukolek, okay naman. Kasi, yun mga ka-antrep ang laging sinasabi or sinishare sa inyo or pinapaalala ng mga may karanasan na talaga sa negosyo. Hindi lang sa ganitong klase negosyo na kung mayroon kang pera, mayroon kay ipon, in the past, halimbawa 3 months, 5 months, ay maganda ang kitaan. Diyan po mga ka-antrep, ang time naman na mag-impo ka. Mag-ipon ka. Kasi hindi mo pwedeng, wag mo dapat gastusin or ilaan, gamitin ang iyong cash on hand para sa ibang bagay na hindi related doon sa negosyo mo, sa nakapaloob or sa pag-operate ng iyong negosyo. Dahil pag dumating ang taghirap, ang tagtumal, ganitong klaseng panahon, nga talaga. Imagine mo, halimbawa mga ka-antrep, let's say for example, in the past months, kung maganda ang kitaan, tapos sinabayan ko ng luho or ng kung anong mga pagbili, halimbawa sasakyan na hindi ko gagamitin sa negosyo, mga mamahaling bag, mga mamahaling bagay-bagay, bumiyahe, tumravel kami, nagastos siya, diba? Tapos hindi mo inaasahan, bigla palang hihina ang bentahan, ang kita sa susunod na buwan. Tapos may naningil or mayroon kang obligation na dapat bayaran or mag-due date na. Pero nagastos mo ang pera, anong mangyayari? Sira tayo sa supplier, sira ang negosyo natin. Bar down ang negosyo natin kung ganun po mga ka-antrep. So, sa panahon ng taglakas, parang hindi ka mag-worry, kagaya halimbawa sa mga nangungutang, na kapag panahon ng taglakas ay impok ka lang ng impok. Huwag mong gastusin yung pera sa walang kinalaman sa iyong negosyo para pagdating ng taghirap ay mayroon kang pang-abono. Ibig sabihin, may pondo ka na. So kahit na in this month and the next month, pag nag-due date na yung aking check na yung PDC ko na inisyo, post-dated check, kumbaga nakapagpondo na ako, hindi na ako mag-worry na ngayon pa lang ako mag-i-start na mag-iipon para pondohan ko yung utang ko sa darating na susunod na mga buwan dahil naubos ko yung benta or yung pera, kita ng negosyo ko in the past months. So ganun siya mga ka-antrep. Alam niyo mga ka-antrep, dinanas ko kasi yan, 'di ba? Way back 2019, 20, 20. Kumbaga, marami na ang naging pondo ko. Malaki. Siyempre, may utang. Nasa mga suppliers ang utang namin. Ngayon, nagkaroon ako ng cash on hand na nasa siguro
mga almost 1 million din. Ngayon, ang ginawa ko, may nabili akong lupa na worth 785,000. Ngayon, hindi ko siya na-anticipate na yung darating na mga buwan pala ay hihina, hindi niya kaya i-cover up yung benta nun para mabayaran yung aking pagkakautang na nasa 1.2. So, nagastos ko yung 785,000. Ibig sabihin, konti lang yung pinartial ko bayad doon sa nag-due date. Nag-sacrifice itong 785,000 na paunti-unti ko siyang binayaran kasi hindi ko rin pwedeng kunin ang lahat ng benta para lang ibayad doon sa utang ko na nawaldas ko. Hindi naman totally siya bad waldas, pero bad technique or bad idea siya. Kasi hindi ko doon binayad sa utang ko hindi sa negosyo, hindi doon sa magro-roll ulit ng pera or magdadala ng cash ng pera sa business. Binayad ko siya sa lupa na, kumbaga, patay siya, tulog siya, kasi lupa yun hindi ko naman binabuy and sell. Plano ko kasi yun na para magkaroon ng property sa city. Kaya yun yung punto doon or point mga kanrip kung bakit hindi mo dapat gastusin sa ibang bagay yung kinita mo or yung gross income mo doon sa mga bagay na hindi magdadala sa'yo or hindi magpaparoling ng pera mo doon sa loob ng iyong negosyo. Marami po kasing nalilito yan. Una na ako, diba? Nagawa ko na nga siya way back 2019, diba? So sa mga baguhan pa lang doon, wag na wag nyo gagastusin yung inyong kinita kapag kalakasan para may pondo na kayo sa panahon, sa pagdating ng panahon ng taghirap or taghina or tagtumal. May pondo na kayo, so hindi kayo problema sa bills ninyo, sa kuryente, sa pasahod ninyo kung may mga tao kayo. Let's say for example, meron kayong 4 na tao. O di ba magkano din ang gagastusin doon, uubusin doon, di ba? Tapos mga pang kuryente nyo, pang wifi nyo, pang tubig nyo, lahat ng mga gastusin, may pondo ka na. So, yun yung mga ka-entrep ang pinaka-punto doon kung bakit wag na wag mong gagalawin yung pera mo na para sa negosyo. Marami ang nagkaka-problema. Kahit nga yung pang-loob pang sariling gamit, yung isa mga ka-entrep na kakilala ko na sinasabi ko na 2 years na yung kanyang motor shop, store, and then may repair shop. Siya mismo ang mekaniko, ang may-ari din. Pero since lahat doon inasa nila, starting pa lang, doon inasa nila yung kanilang pang-araw-araw sa business, yung pati capital ay nakain nila. Ibig sabihin doon mga ka-entrep, diba? Yung pati yung capital, instead nga na pampaikot yun or pang-repurchase, pambili ulit ng mga items, nagasto sa pang-araw-araw. Kaya pumasok, pang 3 years, hindi na nakapag-renew ng business permit kasi close na, wala na. So, bumibili na lang sila sa ibang mga store pag may magpapagawa sa kanila. Halimbawa, may customer na magpagawa, bibili sila ng interior sa labas, so bibili ng mga cable, kung anong kailangan nila doon, tapos ikakabit. Parang repair shop na lang talaga sila, na wala na sila ng stock, since stocks inventory nila wala na. So, nagkaroon pa ng balancing utang sa supplier, kasi nga, ganun nga yung nangyari. Nagastos, yung akala mo kasi mga ka-entrep sa tutulang, kung bago ka kasi, akala mo ang dami mo ng pera. Akala ko ngayon, akin akala mo iyo yung pera na yun, kaya ginastos mo. Tapos, at the end pala, malalaman mo, ay, hindi pala akin yun, pangbayad ko pala yun. Same thing mga ka-entrep kapag ikaw ay hindi nangungutang, kapag cash to cash ka or COD ka. May ka-entrep kasi tayo dito na nag-comment na siya daw ay hindi talaga nangungutang. Talagang kinakash niya yung kanyang mga produkto. So, sabi ko, it's good for you kung meron kang mga milyon-milyon. Pero, ang technique kasi dito, kapag nasa ganitong industry ka, halos wala ka nang nilalabas sa puhunan kapag nangungutang ka na. Imagine mo, halimbawa, pautangan ka ng 120 to 150 days. Sa kalakasan yun mga ka-entrep, parang halos ubos na nga yung item, yung stocks na yan hindi ka pa magbabayad ng utang mo, mapaparol mo pa siya ulit, diba? Kaysa sa doon sa cash to cash basis. Although wala kang iisiping utang, pero mas madali yung kumbaga, yung progreso mo kapag marunong ka lang mag-control ng pera doon sa utang. May disiplina ka sa paggastos ng pera. So, yun ang pinakapunto mga ka-entrep ngayon. Dahil kung ikaw ay may pera, o ikaw ay may naipon na nung kalakasan ng iyong negosyo, ipunin mo yan bilang pondo para pag dumating yung ganitong mga panahon, June, July, August, 3 months pa ang pagdadaanan nating tumal bago tayo makakabangon naman doon sa kalakasan na sirkulasyon ng mga negosyo. Hindi lang dito kasi yung mga nasa taas, like mga ahente, umaasa doon sa mga nasa end users, yung sa mga nasa retail, diba? So yung mga suppliers, umaasa doon sa mga customers nilang nasa retails, mga wholesalers, so ganun din. Kung walang orders ang mga retailers nila na customers, wala ding order ang mga wholesalers doon sa kanilang mga importer.
At ang importer ay wala ding makuha direct doon sa mga pabrika, sa mga factory na mga orders or na mga stocks kasi nga medyo mahina at matumal. So, yun lang mga ka-antrep ang ma-share ko sa inyo ngayon dahil nga ito nga ipis sila kanina. Di ba? Yan yung mga pinagko-collect sa akin kanina. Kaya hardware po ito, mga pintura, mga electrical. Ayan siya. So, malaki-laking punduhan natin yan. At hindi lang iisa ang suppliers na nangunguleksyon. Marami sila. Dahil sa ganitong klaseng business ay medyo marami nga naman mga suppliers talaga ang kailangan. Thank you so much. See you on my next video. Meron po akong YouTube channel na Trip Vlogs. Mga ka-antrep, doon ko po ina-upload yung aming yung mga labas sa ganitong klaseng usapan. Yung mga vlogs, daily vlogs, kumbaga travel vlogs, lifestyle vlogs, ayan. Baka po pwede nyo ring ma-subscribe. Thank you so much and see you on my next video. Sana nagustuhan nyo ang na-share ko sa inyo ngayon. Please, pakipindot po ng like at pakishare na rin kung sa tingin nyo ay makakatulong sa mga kakilala ninyo. Thank you, bye-bye!